Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan, sa araw po na to, andito ako sa Aboyog, Leyte. At sobrang layo, tinawid pa namin ng mga tagroro pa kami, no? Para mapuntahan talaga kung saan nagsimula at nag-umpisa itong Aviark Jackfruit. At kasama ko po ngayon yung anak, si Sir Henry. Kaway-kaway tayo, Sir Henry. Ayan, so yung papa niya po talaga ang nag-start ng Aboyog Jackfruit o itong Aviark talaga. Actually po wala naman talagang Aboyog no, na term. Pero ngayon malalaman natin in the next na episode, ngayon po pag-uusapan natin kung gaano kaganda yung market ng Aviark Jackfruit. Ayan, Sir Henry, ano ba ang pinakamaganda sa Jackfruit na Aviark? Sure. Well, unang-una, magandang araw po sa ating lahat, no? So, I am Henry. Sa tanong ni Sir Ken, ano ang maganda sa Aviark? Well, lahat naman ng produkto maganda. Pero ang masasabi ko lang, when it comes to Aviark, now is the best time to plant dahil nasa phase po yung market na nag-boom siya. So, hindi pa siya suffocated. Marami pang pwedeng gawin sa Aviark. Hindi lang sa fruit, marami pang pwedeng innovation. So sa demand, sobrang laki po yung demand. Kaya high value crop yung ating Aviark sweet. So sa lahat ng gustong maging farmer, katulad ko, samahan nyo ako sa pag-unlad bilang isang farmer. Tanim na kayo ng Aviark sweet. Ayun. So yung mga totoo mga Inday, talaga nakaka-inspire dahil sila sir talaga. Focus nila. 3 decades and a half na, 35 years na silang nagpo-produce ng original, legit na seedling ng Aviark Jackfruit. At sa mga nagtatanong kung anong ibig sabihin ng Aviark, ito, sasabihin na namin ni Sir. Sir, ano ba yung ibig sabihin ng Aviark? Aviark stands for Eastern Visayas Integrated Agricultural Research Center. Ayun. So, dito yan siya sa Aboyog, Leyte nag-umpisa. Tama po? Tama po, sir. Tama Ayun. Po. So, malapit lang. Actually, makikita natin sila dito. Research po. Ayun. Madadaanan lang. So yan mga totoo mga Inday ha. At least alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng Aviark talaga. At saka, way back 2015, 2016, yung Aviark Jackfruit, ito yung Guinness World Record sweetest jackfruit in the world. Yan. So ngayon, gagawin kasi, may plan kasi talaga in the Philippines sa tayo sa mga pinakamalaki talaga dapat na producer ng mga jackfruit. So ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas na produce talaga, yung jackfruit na to. Sir, ano ba yung jackfruit talaga, sir? Kasi maraming klaseng jackfruit eh. Ano ba yung jackfruit na sinasabi natin, sir? Yung jackfruit na sinasabi natin na Aviark sweet, kumbaga, sa mga tao, sa mga farmer, sa mga consumer na hindi pa nakakarinig kung ano yung Aviark sweet, daanin na lang natin sa patikim. Kasi once you taste it, you always want it. Kasi tatatak po talaga, hindi lang sa ating panlasa, kundi sa ating mind na pag nakatikim tayo ng ibang langka, tatatak po yung Aviark sweet na lasa na iba po talaga yung Aviark. Naiiba po talaga siya sa iba. Kasi marami tayong langka. Pero yung lasa po talaga niya, yung texture, yung aroma, yung sweetness, yung tamis niya na nanunuot. Oh, yes. Well, natikman mo rin yes, naman kanina, sir, di ba? So, tatatak po talaga siya sa iiba, na kakaiba po talaga yung lasa na. And then, syempre, Pinoy tayo, kailangan po talaga natin activity ng sarili natin dahil sarili natin na produkto yung Aviark sweet. At may pagmamalaki ko na dito po talaga yan nag-umpisa sa ating lugar, dito sa Aboyog. Ayun. So, yun mga totoo mga Inday ha. Sana po na ano nyo yun. Kasi itong Aviark seedlings nila, Sir Henry, sobrang tagal na nila. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung production nila. Tingnan nyo po makita nyo po dito. Ibang-iba yung pagpuproduce nila ng seedlings na ganito. Kasi, sir, hindi in-arching yung gamit nyo dito. No, hindi. We are using the V-cliff grafting. Yung dito, halimbawa ito,
pinuputol to dito tapos hinahati sa gitna. So yun po yung ibig sabihin ng deep leaf grafting. Okay, deep leaf grafting. Yes. Ay, anong kaibahan nun sa sa enarching? Yung in-arching kasi, eto yung big leaf grafting, kukuha tayo ng scion stalk mula sa mother tree, idudugtong dito sa rootstock kasi yung baba ito rootstock. Well, comparing naman doon sa in-arching, yung rootstock yung ididikit natin doon sa scion na nakadikit pa sa yun yung kaibahan nila. Yun yung kaibahan nila. Yun. So yun pala mga totoong mga inday. Kaya ito sila, bago makapag-produce ng ganitong klaseng seedlings, it takes 5 months, sir, bago mapunta sa kanila. Mga ganun, 4 to 5 months. Kung babasihan natin, sir, mula Sa sa pag-umpisa, yung pag-seedling, Oo. pag-ano nito, aabot po yan, sir, ng 1 year, sir. Ay, 1 year. 8 to 9 months, 8 to 10 months, sir, safe. Halimbawa, mula sa pag-seedling, sir, tutubo yung rootstock hanggang lagay natin 4 months. Sa 4 months, mag-graft tayo. Sa 4 months, bibilang tayo ng 1 month sa pag-graft tapos conditioning. So, aabot po talaga yan, sir, ng mga 6 to 7 months. Now, pagdating naman doon, sir, yung mga 6 months, 7 months na yan, sir, yung dahon nun, kasi liit pa nito, sir, mas maliit pa nito. So, dito sa amin, we always want na we give the best stock sa aming mga customer. So, dapat fully conditioned. So, mga ganito talaga yan. So, mga ganito. Talagang stock ready to na. plant. So Yes, ito po. almost 1 year pala ginagawa. 8 months to 1 year. So Yes, ganun po. talaga yung paggawa nila. Quality ang pinoproduce nila. Sir, ano ba yung baka gusto nilang bumili dito sa Abuyog? Kaya bang i-deliver Luzon, Visayas, Mindanao kaya? Well, sa delivery po, we deliver nationwide. Pero may mga parts like for example sa Mindanao, may mga ano na po tayo, may mga kakilala na po tayo kung gusto nyo nang malapit. Well, it's your call kung gusto pa rin niyo dito sa amin bumili, pa rin. Pero mula Leyte, nakafocus kami Cebu, Western Visayas, Panay Island, tapos Luzon. Walang problema, nationwide po yung delivery namin. Ayun. So, sir, ano bang number na pwede nila i-contact sa inyo na number? Number, we are using Smart, so 0960-895-0447 or sa mga Page. sa mga Facebook nyo, search nyo lang Henpai AVR Sweet Jackfruit. Ayun, lalabas na 100% recommended. Ayan. So mga totoo mga kaibigan, dito tayo banda kasi medyo mainit na pala dito. Dito tayo, ikot tayo dito. Ayan. Sir, sa batch by batch, kasi 35 years din na ginagawa. Sa isang taon, sa ilan yung seedlings na napoproduce niyo? Or every year ba? Or merong bang batch na ginagawa? Orders? By orders ba? Paano yun? Halimbawa nag-order sa'yo ng 5,000. Ano yun? Pag maramihan kasi sir, nakabidding. So yun, yung mga nakabat, yung mga gano'n, nakabidding po. Ayun, yung sa mga kabila po. nandun. Yun o. May mga PPI tag po yung nakagano'n. Yan, nakatag. So yung nakatag, mas mahal ba yan? O ano ba yung kaibahan? Medyo may price siya sir, kasi pag palagay ka ng PPI tag sir, kaya So ibig sabihin, pag nakatag siya, Medyo- 100%. 100% ABR. ABR talaga siya. Pero ito pa rin naman, 100% pa rin naman ABR. Only that, wala lang siya PPI tagging. Yung yung barcode May niya. barcode, oh. Oo. So doon naman sa batch na pag-produce namin, we usually produce depende sa target ko. Kung nagka-target ako ng 15, 20,000 pieces, pinoproduce namin. However, as of the moment, nasa bare months tayo, September. Pa-September pa lang tayo. Ito, sold out na. Aside sa triple rootstock natin, May triple rootstock sila eh. sold out ako. Yan, ito. Ito po yung triple rootstock. So yan. Aside na ito, sold out na po ito ng ganito. So yung mga sa customers namin sa ngayon, they need to wait 2 months for ganito. May stock tayo pero hindi pa siya ganito ka fully condition. So kailangan mag-antay sa ngayon ng 2 buwan ng mga customers. Ayun. So, sa mga gusto talaga ng real o yung totoong AVR, dito may mga nagbebenta pa dito ng
talagang bunga na sir dito na side sa Aboyo? Kasi dito talaga umpisa, di ba? May mga bunga ba na binibenta dito na jackfruit? Yes, sir. Dito sa lugar namin, no, particularly here in Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. Balinsasayaw. So, Yeah. Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. Known po kami dito na nagbebenta kami dito ng mga bunga ng langka along the highway. So, kumbaga, we are grabbing the opportunity yung mga travelers dito from all other places na Dumaan sila. dumaan sila. Nakalagay lang dyan, umbrella, lamesa, Display, pinapatong kapatid, no? namin. Maya-maya, kunan nila lang sir Ken. Meron ako nakita yun doon sa gilid. Yung mga yung mga So yun mga totoo mga Inday, pag dadaan kayo dito sa Balinsasayaw, sa Aboyog Leyte, mag-try kayo kasi sobrang sarap ng nila yung itong aboyog talaga no na ay yung aviark talaga na prepare ni sir kanina. Mas masarap, mas matamis yung ang exceptional yung ano niya lasa ng jackfruit nila. So kakaiba talaga. So hopefully sa inyo sa susunod pag dumaan kayo matikman nyo din dito. At saka sa mga gustong bumili ng seedlings, yun, message nyo lang sila sa Henpai Aviark Sweet, no? Yes, Dito sa Aboyog Leyte, 100% yun recommended sa kanila. Sir, tanong ko lang, ano ang future ng jackfruit dito sa Pilipinas? for future sir. Sa ngayon I myself sir, nasa phase po ako na into production na ng mga product ng prutas. So, kung in terms of future sir, masasabi ko na hopefully darating ang panahon na we will be the capital of jackfruit, not the world. only in the Philippines kundi sa buong mundo, dahil not only we are focusing on our demand here locally, but also we are also sending abroad or overseas. Yan. Pero I guess hindi na po tayo nalalayo sir Ken kasi sa ngayon nag-umpisa na tayo mag-export. Actually, Tapos dinidemand talaga sa export na variety. trademark yung Yes. Aviark talaga. Yes. Aviark Sweet. Kaya tinawag siya Aviark Sweet. Ganun. Kasi exceptional talaga yung lasa ng Aviark. No? So yun yung magiging future kasi according dito sa research, no, last 2021, 2022, massive ang plantation. It around takes na karoon na ng 4,400 something hectares na plantation ng Aviark, no? So, in the last 3 years siguro, kasi 2025 na ngayon, 3 to 4 years, sobrang lawak na, baka 20,000 na kasi Malawak marami na na. na-inspired nyo sa mga video na nakita po natin. Yan, sigurado sobrang lawak na din, no? Malawak na po sir. Here in Leyte and then Southern Leyte, malalawak na po yung Aviark plantation dito. Sir Henry, ito, question ko lang Sir Henry ha. Meron bang disadvantage pag nagtanim ka ng Aviark? Disadvantage. Sa ngayon sir, wala akong maisip na advantage. Wala akong maisip na disadvantage. Wala kasi akong maisip na disadvantage sa ngayon sir. Kasi Competitive kasi siya, no? Yung jackfruit na ito eh. yes sir, Pang world class, eh. aside sa competitive siya sir, nasa phase po talaga siya sir na booming or in demand. Andun yung market sir, andun yung market, tapos nagsusurge na siya ngayon, nasa peak. So sa ngayon sir, wala akong makita o maisip na disadvantage ng Aviark. Wala pa sa ngayon. Ayan, so mga totoo mga hindi kasi marami na nagtanim pero konti pa lang yung nagsa-start ng harvest. Start pa lang tayo ng harvest. So ang massive na production next year siguro marami-rami na at yung processing is sabi nga sir nagkaroon na sila ng value adding no the Yes. product kasi pwede na siyang will go internationally yung product na to kasi nga yung jackfruit talaga natin very competitive talaga when it comes sa market, no, hindi nagpapahuli tayo sa Malaysia, sa Vietnam, sa Thailand. Sa atin, 2015, 2016, tayo ang pinaka masarap matamis na jackfruit in the world. Guinness World Record. Yes po sir. And then, i-add ko na rin sir, no, sa mga nagbabalak magtanim ng Aviark Sweet. Siyempre, itatanong nyo rin po kung paano pag magtanim kami ngayon, tapos pagdating ng panahon, marami na pala, suffocated na o Yun, isa oversupply na. Uh-huh. Sa tanong na po yun, wala pa akong makita even now or in the next 5 years siguro
na magiging problema sa supply. Kasi as of the moment, we are still, Philippines is still importing. So meaning tayo pa yung bumibili sa ibang bansa, papasok sa atin ng sarili nating consumption. Wala pa tayo doon sa phase na nag-i-export ng maramihan. So, ibig sabihin, wala pang magiging oversupply in the next siguro 5 years, 10 years. Yeah. Ngayon pa lang, sabi ko nga sir, binabalik-balik ko pa lang, ngayon, nasa phase pa lang tayo na nag-boom, nagsusurge. So, Grab the opportunity. yes, ang pinaka-importante dito, we have to grab the opportunity kasi sabi nga, strike while the iron is hot. So, magtanim tayo ngayon, huwag nito problemahin yung magiging problema kasi ang unang-una, pinoproblema na natin, wala pa nga tayong tanim. Kailangan muna natin magtanim. Sa kanina problemahin yung ganon kasi alam nyo, bilang Pilipino, likas po sa atin ang maparaan. Masigasig, masinop, at hardworking. Kaya ang order natin na oversupply kasi ano lang, mapapili na importante may produkto tayo at kumikita tayo ng Ayun. So yung mga totoong mga sana po naintindihan nyo yun kasi ganun lang naman kasimple. Yung aviary kasi industry talagang pa-boom ng pa-boom ng pa-boom. So may papasok na naman na bagong jackfruit. Pero ngayon kasi ito, isa sa mga pinagmamalaki talaga ng Pilipinas itong aviary. Atin talaga to. Sariling gawa. At yung gumawa, ang founder, i-video namin maya-maya after this video para at least malaman natin kung ano yung history ng aviary jackfruit talaga. Saan nag-umpisa, ano ang nangyari, bakit aviary yung pangalan niya, ganito, ganyan. So yun, patanungin natin mami sa tatay, okay lang po yun, no? Okay lang. Pupunta tayo sa farm nyo. Pupunta tayo sa Science Group Farm kasi kung sa farm namin sir, tatawid tayo ng ilog. Okay, so medyo mahirap. Hindi siya Medyo mahirap sir, mababasak kayo. medyo hindi kasi accessible yung ganong area nila, mataas yung sa ngayon. so ngayon. So, ang gagawin na lang natin sa hindi naman gagawin sa Kunting idea lang sir, magkano ang presyohan ng jackfruit dito sa inyo? Biglang jackfruit na bunga. Ito sa ngayon. Maganda namin sir, 300 po talaga. Okay, so yun. Yun talaga. Ano po kasi kami, licensed nursery po kami. Okay, license. At the same time, dalawa, si mama licensed nursery. So, may mga cheaper naman sa na mura-mura, yung tinatawag natin mga backyard na grafter. Pero dito, kung gusto niyo lang legit dito sa inyo. Yes sir, kasi we are not only marketing or selling our product, but we are also into equipping our customers sa pagdating ng panahon, mula sa pagtanim hanggang sa pag-alaga, hanggang sa pagbunga, even sa market sir, tumuturo din po kami. Ayun, so yun maganda. Yun, Pag bumili kayo, hindi kayo bumili ng seedlings lang, pabayaan na kayo. Tuturuan kayo kung paano ang management, anong gagawin in the future, pag nagbenta, pwedeng ganun. Yes sir, kasi may mga followers ako sir na nakikinig, manonood na yun sir. Kung i-visit nila sir, as at the moment sir, the other day, nag-post pa lang ako sir, may nakausap akong customer sir na isang bunga at balik customer ko siya sir, nagbunga na yun sa kanya, yung isang bunga sir, kumikita siya ng 2,000. Okay. 2,000 sa isang bunga. Sabi ko, wow, 2,000. Hindi ko pa nagawa yan. Saan yun? Mahal yun ah. Bali, ang farm niya sir, nasa unahan sa kabilang town. Pero, Isang bunga lang, 2,000? Isang puno? yes sir, meron kasi siyang van na bumibiyahe mula Leyte sa Manila. So, dinadala niya sa Maynila sir, doon niya binibenta. Pero, yun po na po sir, yung ibibigay namin ngayon, Ay, ibibigay. yung frozen. Ito, Yes. kunin ko muna sandali. Post mo lang ma'am. Kunin ko lang sandali. So, yung frozen, yun yung ginagawa niya sir, hinihimay, binibenta per pack at hindi ko lang natanong kung magkano sir. Basta, sa isang bunga sir, hinihimay niya, kumikita siyang 2,000. Sabi ko, wow. Sabi niya, meron akong 10 bunga. 20 mil. 20 million ah. 20,000 sa 10 bunga. Sabi ko, may bayar ka na, sabi niya.
ng pangako. Oh. Naka-booking na daw yung iba. Sabi ko, wow. So, hindi siya problema ka sa ngayon. Sabi ko nga, limahin nyo, magtanim. Kahit sa mga bakong-bakuran, mga 2, 3, 4, 5 piraso meron kayo, I'm sure, kikita talaga. May pera po talaga sa lahat. Ayan. So, sa tingin ko po kasi naikot na namin ni Partner Dan, wala siya dito ngayon. Yung mga farms, no? Wala kami nakita talagang solid na plantation ng jackfruit talaga. No? Sa Quezec Valley, meron siya. May doktora din sa farmer, yan. Sa Jensen, marami pang iba, pero ngayon pa lang nagsa-start sila harvest. At dito kayo, sir, tanungin ko lang kung ganun isang buo, 2,000 nakita. Magkano pala per kilo dito sir ng Evyart na fruit talaga? Dito pa lang sa amin ang bintahan, farm gate price sir, Per kilo? nasa 50 to 70 pesos Per kilo? per kilo. Ayun. Farm gate price din. Isang pirasong ganun, magkano ilang kilo yun? Depende sir, kasi may average natin sir, nasa 10, mayroong 12, may 15, may 14. So, i-multiply lang natin lagay lang natin sir, multiply ng 60 pesos. So, yun yung babayaran ng customer. Oo. Sa isang puno sir, ilang piraso ang magbubunga niya? Depende sir. Halimbawa, kung ang puno natin ay edad ng mga 6 years, 7 years, 8 years sir, ang bunga niyan pumapalo ng mga 80, Ganun karami. ganun karami sir. Pero ang peak niya sir, talaga sir, pag umabot na yan ng mga 8 years, 9 years old, which is a full matured bearing tree, pumapalo na yan sir, 60 to 80%. Wow. Ganda. So yun mga totoo mga sana na-inspired namin kayo, no sir. May mga gusto ko pang i-share na hindi ko pa na-question kasi sobrang dami pa taming i-question eh. Pero baka ma-overheat yung cellphone ko. Hindi, pupunta kasi kami after doon kay tatay, sa kay papa niya po. So, Mag-video kami. doon naman Opo. tayo sa Sayon Group. May gusto ka Farming. pang i-share sir na gusto mong i-share na hindi ko pa muna na-question ngayon. Sige po. Talaga po, natanong mo na sir and then siguro sa mga viewers na lang din natin. Mag-comment down nila na lang kayo, mag-question kayo, tapos tanungin natin kay sir. At sa mga gustong mag-direct kay sir, Henry, punta kayo sa Henpai Evyart Sweet Jackfruit. Yan. Yun pala sir, libre po yung tanong, ang hindi po libre yung seedling natin. Libre magtanong, want to sawa po yung tanong. We cater 24 hours, basta as long as magising ako na. Grabe. Pero, yun nga lang, hindi talaga free. All our services is free to all our clients. Pero pag hindi namin customer, parang sir, parang out po kami sa pagtulong sa hindi namin customer. Okay. Kasi ang una namin talaga pinapriority sa mga customer. Tama naman. Kasi baka ibang jackfruit pala yun. Tapos sa kanila na mismanagement ang mangyayari. Like for example, sir, when it comes to planting, meron kasi tayong tinatawag na GAP, Good Agricultural Practice. And here comes the proper planting. So, may mga reason na kung bakit ganito ang mga nire-refer kong planting distance sa aking mga customer. It's because I don't want my clients or the possible clients or ang possible na magtatanim mag-experience ng mga previous naming mali. Ayun. Kasi we already undergo that series of evaluation sir, and then based on experience na rin sir, ito po talaga yung good distance or proper planting distance when it comes to Evyart planting. Ayun. So yun, tatanungin natin mamaya din si tatay para yung founder talaga nila. At marami tayong matututunan sa next video, sa next episode natin. Sir, ano ang pwede mo sabihin sa mga OFW, sa mga gustong mag-engage into Evyart farming? Ano bang pwede mong ma-advise sa kanila? Ang ma-advise ko po sa mga makabagong hero natin no sa ating bayan no, yung mga OFW. Marami din ako mga customer sir Ken na mga OFW din. So, all I can say po ay don't waste your money, invest it properly. So, wanting to invest properly, good investment na po ang Evyart Sweet. Huwag kayong mag-alala para kayong nagtanim lang ngayon, harvest talaga kayo sigurado later on. Pero pag wala kayong tinanim ngayon, sureness, wala talaga kayong i-harvest later on. So, all you need to do, once again, plant now.
aasinso tayo later. Ayun. So yung matuto mga Inday, tandaan nyo po yun. Talagang napakaganda yung sinabi ni Sir. No? Dapat magtanim na tayo ngayon para next time, tayo naman ang mag-harvest ng ating pinaghirapan. Sa mga OFW na gusto mag-retire, baka makonsider nyo itong pagtatanim ng aviary. Pwede nyo i-contact si Sir. Lahat, pag pumili kayo sa kanya from the start, from the distance, ano ang mga fertilization, pag sa susunod na mga management, ituturo sa inyo ni Sir hanggang sa mag-harvest, hanggang sa mayroon tayong market na mangyayari. Yes, Tama, sir. Bali, ang ginagawa kasi namin, sir, once our client, pinoprovide na namin yung guide. Okay. And then, all the way, we highly encourage our clients na magkaroon po ng message sa amin kasi hindi namin namomonitor lahat. So, we highly encourage na mag-update sila sa amin. Tama. Para from time to time, kami rin na-update din kami sa progress ng farm nila. And then, para alam din namin kung ano yung karampatang itulong sa kanila kung sakasakali. Ayan. Kasi magkaiba man ang ating approach when it comes to newly planted doon sa 3 years old, sa 3 years old, sa 2 years old. So may mga ano na tayo, mga gap na tayo niyan na kailangan na talaga i-consider. Lalo na yung mga fruiting stage na. So, nakikita ko rin sir kasi sa mga mali natin, mostly ng farmers, pag nagbunga na, hayaan na lang, wala na silang kasi total nagbunga na, kumikita na. Pero hindi nila alam sir na pag meron tayong management sa ating project, sa ating farm, dahil mas parami at parami ang bunga. So mas maganda ang ating approach, mas maganda ang ating management, sure na sa kita, mas maganda din. Magandang harvest, magandang kita. Tama po sir. Ayun, mga totoo mga Inday, sana po na-inspired namin kayo ni Sir Henry. At ako'y wala pa kaming maayos na tulog pero pinuntahan namin si Sir Henry kasi na-inspired din kami nga. Kasi nga ito talaga yung pinaka-founder, no? Sobrang dami namin na-feature about aviary, na-inspired kami, ganito, ganyan. Napunta pa kami sa mga factory, yung mga nagpa-process. Pero, ito pala sila sir, sila pala talaga ang pinaka nag-umpisa. At least mamaya sa next video po, tatanungin natin si Sir kung paano yung papa niya, paano nagsimula, anong history talaga. Sir, maraming salamat. Talagang maraming salamat Sir Henry at napaunlakan kami. Nag-prepare ng food yung wife niya. Thank you, busog na busog kami, mga kapatid ko. So maraming salamat sa inyo mga totoo mga Inday. Tandaan niyo po palagi, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni Partner Dan, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Ngayong episode po, natutuwa talaga ako at nagagalak dahil nakilala ko si Sir Henry po, anak talaga siya ng pinaka-founder, researcher ng aviary na jackfruit. Maraming salamat sa Sir Henry Sir Ken, maraming salamat din sir. Ito kasi sir, ang pagbisita nyo, isang karangalan at ito rin ay marketing sa amin dito kasi ito sir mabenta kasi every time meron tayong customer, kahit hindi lang sa amin sir, hindi sa amin bumili, saan man dito sa amin sir, kumbaga laking tulong po ng ekonomiya, laking tulong po sa aking mga kababayan, sa aking mga kabarangay, na every clients na dito sa amin bumili, laking tulong po sa ekonomiya, laking tulong din po sa amin. Ayan, so sa mga gustong bumili ng ganitong jackfruit, aviary jackfruit, please contact Hen Pai.